Panel. Nako, eto na. Lumabas po ang pinaka-latest survey result po mga kabida ng Tanjiri po patungkol po ito sa presidential preferences po ng mga Pilipino. Mga kabida, isang araw matapos pong mag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte na siya po ay tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential election po mga kabida. Tambak po ang lamang ng Vice Presidente laban po sa mga perceived candidates na sina dating Vice President Leni Robredo, Rafi Tulfo at saka ito hong si Risa Hontiveros po mga kabida. Ginawa po ang survey isang araw matapos po mag-anunsyo ang Vice Presidente noong February 19 hanggang 2026 kung saan po meron pong 1,200 respondents po nationwide mga kabida Ito po yung post ng Peanut Gallery. Alright? Babasahin ko lang po ito, mga kabida. Vice President Sara Duterte secured 43% voter preference in the latest Tanjiri survey conducted February 19 to 20, 2026, following her February 18 announcement to seek the presidency. The survey places Duterte 16 percentage points ahead of Naga City Mayor Leni Robredo, who garnered 27%. Senator Rafi Tulfo ranked third with 15%, while Senator Risa Hontiveros received 3%. 12% of respondents said they remain undecided po. So, maliit lang po itong undecided po dito, mga kabida. 12% lang po, Okay? The results show a regional divide in voter sentiment. Duterte leads in Visayas and Mindanao. As expected po, mga kabida, po. Robredo's support is anchored in Calabar Zone and the Bicol region. Tulfo commands the National Capital Region and Central Luzon. Northern Luzon is identified as a key battleground, meaning wala kong nanalo ho dito, mga kabida. Even ata ito, itong apat na mga kandidato with voters split between Duterte and Tulfo. The survey also shows that 22% of Duterte's primary voters identified Robredo as their second choice, while another 22% selected Tulfo as their alternative. Ayan. The remaining 56% said they would either choose another candidate or would not vote if Duterte were not in the race. Among respondents aware of the candidates, Duterte recorded 49% approval and 54% trust. Robredo posted 56% approval and 59% trust, while Tulfo registered 56% approval and 57% trust. Hontiveros received 47% approval and 48% trusts. The non-commissioned survey sampled 1,200 respondents nationwide and carries a positive-negative 2.77% margin of error at a 95% confidence level. Ayun. Isa po itong non-commissioned survey, meaning ang nag-survey lang talaga dito mga kabida, ito kong Tanjiri, wala kong nagbayad po dito, walang nag-commission. Okay, mga kabida. Okay? Now, dito sa latest survey po ng Tanjiri, malinaw po, meron pong command lead ito kong si Vice President Sara Duterte over dito sa mga nabanggit po ng mga perceived candidates. Although itong tatlo, Robredo, Tulfo at saka ito kong si Hontiveros po ay hindi pa po nagdeklara, mga kabida, Pero kahit hindi po nagdeklara po, mga kabida, isinali pa rin sila dun ho sa presidential preferences po sa survey po ng Tanjiri po mga kabida. Okay, marami pong nagsasabi advantage daw si Vice President Sara Duterte dahil nagdeklara na. Okay, whereas itong tatlo ay hindi pa posibleng magbago daw yung kartada mga kabida kung nagdeklara itong tatlong mga kandidato. Pero kahit na po hindi nagdeklara itong tatlo at si Vice President Sara Duterte lang po ang nagdeklara ganun din yung magiging resulta
nung time na hindi po nagdeklara ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, pareho po sila, even, okay? Wala hong lamang, sa estado, pero pagdating ho sa presidential preference po, malinaw po, mga kabida, na ito hong si Sara Duterte ang presidential front runner po, mga kabida, po. Kaya ngayon, matapos pong magdeklara po ito noong February 18, si Vice President Sara Duterte na siya po ay tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, nag-shift na po yung brand, identity ng Vice Presidente mula sa pagiging beleaguered Vice President, ibig sabihin ng beleaguered, tinatampakan po ng kahit ano-anong mga akusasyon, kaso, mga kabida, po, okay? While sitting as the Vice President, ngayon, nag-shift na daw after her announcement noong February 18. Siya daw ngayon ay may tuturing presidential front runner, mga kabida. Ano po ang advantage po? Ang advantage dyan, mga kabida, kahit anong move ng kanyang mga kalaban, may mga akusasyon laban sa kanya, ibabato laban sa kanya, maituturing na raw ito na politically motivated, mga kabida. Kagaya na lang, dito ho sa latest na magiging move po ng House of Representatives, na bubusisihin daw yung kanyang bank accounts, mga kabida. Ito, may tuturing na itong politically motivated dahil siya po ay frontrunner po, mga kabida, ng 2028 presidential elections, So, lahat po may kulay na. Okay? Lahat na gagawin against the Vice President, meron na pong kulay, mga kabida. So, disadvantage po yan. At ito po ay advantage po, mga kabida, okay, para po kay Vice President Sara Duterte, po. Okay? May suggestion na dapat iisa lang po ang kandidato na i-field po, dito ho sa Pinklawan, Yellow Tard, at isalin na po natin itong administrasyon po, mga kabida. Dahil kung magkanya-kanya daw sila, mga kabida, ay hindi daw sila mananalo po, kay Vice President Sara Duterte, po. Okay? So, granting, sasabihin po natin, na iisa lang po ang i-field po, okay, ng Pinklawan, Yellow Tard, at saka administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi pa rin yan uubra po, mga kabida, hindi pa rin yan mananalo against the Vice President po. Malinaw kasi yung gap po, ng votes, mga kabida, po. Kahit ipagsama-sama po natin, yung vote percentage po, mga kabida, nina Robredo, at saka ito hong si Rafi Tulfo, mga kabida, short pa rin. 42% lang po. Okay? Itong si Risa Hontiveros, wala yan. Pangdagdag lang po yan, Kung isama po natin, although lamang po sila, pero iba kasi yung resulta po, mga kabida, kung one-on-one. Alright? Mas nakakalamang po itong si Vice President Sara Duterte, po, mga kabida. Imagine kung titingnan po natin yung bailiwick po ng apat na mga kandidato, mga kabida. Ang hawak lang po ni Robredo ay ito hong Calabarzon at saka Bicol. While ito hong si Rafi Tulfo po, mga kabida, National Capital Region at saka Northern Luzon, Okay? At ito hong si Risa, wala. Hindi po makikita po natin kung saan po yung bailiwick po niya dito, Kasi 3% lang kasi, While ito hong si Sara Duterte, Visayas at saka Mindanao. Okay? Dalawang region po. So, paano yan? Mga kabida. So, mahirap. Mahirap po, Lalong-lalo na po ngayon, mga kabida. Matapos pong magdeklara ito hong si VP Sara na tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas, maganda yung reception po, mula sa business sector hanggang doon po sa mga ordinaryong Pilipino po, mga kabida. Ang dami hong nag-pledge ngayon, individual o groups, para suportahan ito hong si Vice President Sara Duterte. Yun ngang grupo po, na nasa likod po ng unit team noong 2022, mga kabida, bumaliktad na po. Alright? Sila po ay
susuporta po mga kabida kay Vice President Sara Duterte at iniwan na po nila ito kung si Bongbong Marcos po, mga kabida. Alright? Mayroon pong mga grupo dyan sa Bangsamoro, nag-pledge na rin, ng kanilang suporta, mga kabida. Ilan pa ang mga grupong magpe-pledge po ng kanilang support, for Vice President Sara Duterte, Habang gumugulong po ang araw, mga kabida, papuntang 2028, okay? Mas lalo kong exciting po ito, mga kabida, at lalong lalaki po ang lamang at advantage po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, dito ko sa gaganaping election po sa 2028, mga kabida. Po. Alright? So, ang dapat gawin daw ng Yellow Tards, Pinklawan, even the administration, kahit na magsama-sama itong tatlo, mga kabida, okay? Ang best strategy po nila ay hindi po nila atakihin si Vice President Sara Duterte. Okay? Kasi daw, nakita po ng mga political observers at experts, na ang ginawa po ng grupong ito, yun yung pinaka-blunder daw, mga kabida, kaya naungusan po sila ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang kanilang ginagawa ay traditional kasi, kung saan po ay nagtatapon po ng mga putik, laban po sa Vice Presidente, which is hindi na po in ngayon. Okay? Ang dapat daw, nagagawin po nitong tatlong grupo, kung mag-merge man po ito, Pinklawan, Yellow Tards, at saka itong administrasyon, palakasin po nila yung kanilang kandidato. Okay? Mag-focus po sila sa kanilang kandidato instead na atakihin po nila ang kalaban, mga kabida. Otherwise, pupulutin talaga sila sa kangkungan. Okay? Sabi po ng ilang mga political experts po, mga kabida. Ito, malinaw po sa mga surveys na lumabas, mga kabida, since nag-umpisa itong presidential preference survey po, mga kabida. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito ko sa inilabas na survey, mga kabida, ng Tanjiri, pinakaunang survey po ito, mga kabida, matapos pong magdeklara ito si Vice President Sara Duterte, Please comment down.